At tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo po'y samahan. Gabayin po tayo sa oras na ito. Opo, nagkilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Hesus, kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa unang bahagi na ipumbalal mong gawain, lalubos ang pinagpalit nila yung sandigit sila sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patunay lamang nakasama ka namin sa pagsama po namin sa araw na ito. At narito po kami lahat, kami pong lahat ay sama-sama na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa kami nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos, buksan ang pangunawa ng bawat isang naririto, na maunawaan po namin po balang mong kalooban at ikaw po magbigay sa akin ng karunungan, maging pagpapala po ako sa lahat ng aking po minamahal na mga kapatiran sa lugar na ito, maging sa lahat ng mga sumusubaybay na nanonood sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin na aking po minamahal at iginagalang na aking po malapastor, aming pong sinasaway magawa ng kaaway, pag-alinlangan ay command you cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago pang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas na pagsamba. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati ay natatangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang at pagbati sa ating po beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children, at patuloy po natin inaalala ang mga mabubuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved na Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, bagay sa lahat ang ating pumakasamang kapwa manggagawan sa pangasiwa ng ating beloved preacher Mars Facton, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved elders, sa ating puminamahal ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, bagay sa lahat ang ating mga webcast viewers na walang sawang umaantabay, nanonood sa gawain ito. Magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ngayon sa araw na ito po mga minamahal, ating pong inaalala ang kaarawan ng ating pong minamahal at iginagalang ng ating po beloved na Assistant Pastor Linus Almeida. Sabi ng banal na kasulatan, Kawikaan 17, ang alaala na mga ganap ay pinagpapala. O inaalala ng mga ganap ang yan po mga minaman, sabi ng banal na kasulatan, ang alaala ng ganap ay pinagpapala. Kaya kung papaano po ang mga hindi mananampalataya, inaalala po nila ang kanilang mahal sa buhay sa laman na nawalay sa kanila, pinaghahandaan nila. Amen. Lalo higit tayo na tayong lahat ng mga mananampalataya, inaalala po natin ang kaarawan ng ating minamahal at iginagalang ng ating assistant pastor na kung saan sila ang ginamit ng ating dakilang Diyos para tayo po ay makakilala sa buong katotohanan. Amen. Para malaman po natin ang tamang pagsamba, paglilingkod sa dakilang Diyos sa buhay. Everybody shout praise the Lord. Kaya salamat sa sakripisyo ng ating pong minamahal at iginagalang ng ating assistant pastor sa sakripisyo, sa tuhod ng panalangin. Sila po mga minamahal na panahon kasama po natin, nakita po natin ang marubdob ng panalangin nila sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya muli po mga minamahal, sa araw na ito, ang lahat ng mga kapatiran dito sa Pampanga, buwabati ng happy birthday po in heaven sa ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po mga minamahal, ay dadako na po tayo sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Bigyan po natin ng tema, True Security in God versus Worldly Confidence. Ang tunay na seguridad sa Diyos kumpara sa katiyakan ng mundo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, walang ibang tunay na seguridad ng lahat ng mga tao na nananahan dito sa mundo, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ng mga bagay dito sa libutan ay pawang lilipas. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Unang pagbasa, Jeremiah chapter 25 verse 32. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Jeremias, Kabanatang 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Diyos po ang magpala.
Ayon sa ating nabasa po mga minamahal sa talatang ito na kung saan ang mga kaganapan na nangyari sa mundo, dito po sa ating mundong ginagalawan, mga sakuna lumalaganap sa iba't ibang dako, lindol, bagyo, kalamidad, digmaan, kaguluhan, at ang kalagayan ng tao ngayon. Ang masama ay lalo pang magpapakasama, ang marumi ay lalo pang magpapakarumi. Nakikita po natin dito sa ating mundong ginagalawan, yan po ang palatandaan na nalalapit na ang pagdagit ng mga banal, ang tinatawag na rapture. Lahat po magsabing amen. Kaya po mga minamahal, napakahirap maiwan sa rapture. Sabi po ng ating mga magulang sa Panginoon, ang ating mga pastor, na kapag ang Kristiyano naiwan sa rapture, 1% na lamang ang pag-asa nila para sila ay maligtas. Kaya 1% niyan po mga minamahal na sinasabi ng ating mga pastor, yan po mga ibig sabihin po yan, dadaan ka sa butas ng karayom bago ka magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat po mga minamahal, bago ka pugutan ng ulo, papahirapan ka muna. Ipipilit nilang ikaw ay tatataka ng 666 hanggang ikaw po mga ay sumuko na, tanggapin mo ang tatak ng 666, yung tatak ng demonyo. Kapag ang tao nalagyan ng tatak ng demonyo, tatak ng 666, wala na po siyang kaligtasan. Yan po ang ibig sabihin niyan po mga minamahal. Kaya po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya nagsipaglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, sikapin po natin na makasama sa tinatawag na rapture. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat po mga minamahal, kapag naiwan ka sa rapture, yung sakripisyo mo, yung ginugol mong paglilingkod ng napakahabang panahon, sapagkat ang mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, ang ilan sa atin, taon na ang lumipas sa paglilingkod nila, ginugugol nila sa paglilingkod sa Diyos. Ang iba sa atin, 1 taon, 2 taon, 7 taon, 9 taon. At ibang mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, dekada na ang lumipas na ginagawa nilang kinugulgul nilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. 10 taon, 20 taon, 30 taon na pataas ang ginugugulgul nilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya, kapag naiwan ka sa rapture po mga minamahal, sayang ang lahat ng pinagpaguran mo sa paglilingkod sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, para hindi masayang ang paglilingkod natin sa Diyos, mga dapat gawin. Una, do not sin. Try to be righteous before God. Para maingatan natin ang ating kaligtasan, huwag magkasala, sikapin maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat tunay na ang seguridad ay nasa Diyos lamang. Ikalawang pagbasa dito po sa Ezekiel, Kapitulo 18, at ang bersikulo po ay 24. Dito po sa Ezekiel, Kabanata 18, ang talata po ay 24 na sinasabi, ngunit, pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklab-suklab na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya, walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa sa kanyang pagsalansang, na kanyang isinalansang sa kanyang kasalanan, na kanyang ipinakasala sa mga yaon, mamamatay siya. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya dito sa talatang ito, nais ng ating dakilong Diyos sa buhay para makasigurado tayo sa ating kaligtasan, manatili sa paggawa sa katwiran at pagsunod sa banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat po mga minamahal, dahil ang kinukumusta ng Diyos, hindi yung kahapon, hindi yung nakaraan na paglilingkod mo, naging mainit ka, masigasig ka. Ang kinukumusta ng Diyos po mga minamahal sa bawat isa sa atin, ngayong panahon na tayo pinagsisapaglingkod. Everybody shall praise the Lord. Dahil kung ikaw noon mainit, masigasig, dumadalo ka palagi sa banal na gawain ng paglipas ng panahon, araw, tumalikod ka, nagbalik ka sa kasalanan, hindi na alalahanin ng Diyos ang ginawang mong mabuti nung ikaw ay naglingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya, panatilihin po natin yung ating kasigasigan, kainitan na sumusunod naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya lagi po natin sinasabi na kapag tayo po ay sa pakikinig po natin ng kanyang banal na salita, lagi po natin ninanamnam ang kanyang salita. Ibig sabihin, pagkatapos natin pakinggan, isinasagawa po natin, ipinapamuhay po natin, tayo mismo ang makikinabang niyan.
Hindi ang ibang tao, hindi ibang Kristiyano na hindi sumusunod, tayo mismo na sumusunod, tumatanima sa banal na utos ng Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Masigasig-gas kasi sinasabi ng mga ibang tao na nakatingin sa atin na laging sumusubaybay na ang ginagawa po natin paglilingkod sa Diyos para sa kanila, abala lamang yan, wala silang kakamtin na pagpapala, ngunit tayo, malaking pagpapala ang paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen! Malaking pagpapala sapagat yung ating pinagpaguran ng paglilingkod, pagtalima sa banal na utos ng Diyos. Papakinabangan po natin yan dito sa lupa, pagpapalain ka ng Diyos, higit sa lahat, may katiyakan ka, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya yung ating pamumuhay nung araw, kung noong araw ikaw na ang pagkakristyano mo, revive ka. Ano po yung ibig sabihin ng revive? Sa paglilingkod mo sa Diyos, lagi kang napupuspos ng balay ng Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit may kalungkutan, dumadalo ka, pagkatapos ng balay na gawain ng Diyos, papalitan ng kagalakan. Revive po yun. Kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, sa trials, ikaw po dumadalo pa rin, pagkatapos ng pagdalo mo, uuwi ka na may kagalakan, kino-comfort ka ng ating dakilang Diyos. Revive ka! Everybody shall praise the Lord. Nare-revive po tayo ng araw kinakailangan hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa kasalukuy, hanggang tayo po mga minaikunin ng ating dakilang Diyos, panatilihin po natin yung ating kasiglahan, kasigasigan na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ano po ba yung ating naranasan nung araw po mga minamahal? Hindi kang kontento sa pagsamba kung hindi mo maramdaman ang presence na mahal na Panginoon. Lahat po magsabi, Amen! Galak na galak ka kapag umpisa na bala na gawain ng Diyos, seryoso na ang puso mo, isipan mo sa pakikipagtipan, pakikipag-ugnayan sa ating dakilong Diyos sa buhay. Hindi mo sinasayang oras. Wala kang sinasayang na oras po mga minamahal. Pwede kang kumain, magmerinda, pabalik ka agad sa inyong inuupan para makinig sa bawat yugto ng ating bala na gawain ng Diyos. Amen. Sapagat naparito po tayo para luwalhatiin, sambahin, paglingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi tayo naparito kanino man. Everybody shall praise the Lord. Ganun po mga minamahal, ay kinakailangan lagi po natin sikapin na maramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos para lagi kang revive sa pagsamba, paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Kaya kung nais po natin po mga minamahal, hindi maiwan sa rapture, ito po ang solusyon. Return the first love to God. Ibalik ang unang pag-ibig natin sa Diyos. Revelation chapter 2, verse 4. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, versikulo 2, chapter 2, verse 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord para hindi tayo maiwan sa rapture. Yung unang pag-ibig po natin sa Diyos, ano po ating gagawin? Panatilihin po natin yan. Hindi yung sa isang buwan na ito, mainit ka, sa sunod na buwan, malamig ka na. Hindi po ganon. Dapat i-maintain po natin yung ating first love sa ating pinakamahal na Panginoon. Ano po ba yung first love po natin sa ating dear Jesus? Nung tayo baguhan, galak ka na maglingkod sa Diyos. Hindi pa nag-umpisa yung pala na gawain Diyos, narito ka na. Amen. Kapag panahon ng pakikinambuhay na patotoo, pinapakinggan mo mainam. Higit sa lahat, ang pakikinig ng banal na salita ng Diyos, ninanamnam mo, inuunawa mo ang salita ng Diyos na ang mensahe ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin po mga yung dating first love po natin sa mahal na Panginoon, ginagawa po natin, lagi pa tayong dumadalo. Dapat, lagi pa rin dumadalo hanggang sa oras na ito, hanggang sa darating panahon. Dahil kapag hindi ka na dumadalo para sa iyo, kahit hindi ako dumadalo, Brad, yung katwiran na ibang mananampalataya, ibang Kristiyano, kahit hindi ako dumadalo, Brad, alam ko ang salita ng Diyos, tama. Wala naman tayong ibang sinabing mali. Ngunit kahit alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka dumadalo, ano pa rin, kulang pa rin. Sapagkat nasabi ng Hebreo, huwag kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Mayroong Kristiyanong ganun. Amen. Kaya yung first love po natin sa mahal na lagi nga dumadalo, i-maintain po natin yan. Hanggang tayo kunin ang ating dakilang Diyos hanggang sa pagtunog ng trompeta.
pagtunog ng pakakak para sigurado ang kaligtasan. Palagpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Sa ibang mga mananampalataya naman, naglilingkod sila sa paningin. Kapag nakita po nila ang kanilang katabi, ibang Kristiyano katabi nila, malamig pa sa yelo, parang ganun din po naging attitude nila. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po gaya-gaya. Amen. Individual pong pagtatrabaho sa ating kaligtasan na natanggap sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kahit ang katabi mo hindi na dumadalo, kahit ang katabi mo binabaliwalang halaga yung paglilingkod sa Diyos, huwag mong gayahin. Dapat manatiling mainit ka na naglilingkod sa Diyos. Yung first love mo sa mahal na Panginoon, pinananatili mo. Everybody shall praise the Lord. Lagi ka dumadalo. Ano pa? Lagi ka nagpupuri. Lahat na nagpupuri sa Diyos, magsabi, praise the Lord. Huwag po natin kapaguran ang pagpupuri sa Diyos sa pagpupuri, mayroong pagpapala. Yung ibang Kristiyano, isang awit na lang, pagod na. Amen. Ang mga manggagawa, araw at gabi nagpupuri sa Diyos, walang kapaguran. Bakit? Ginagawa ng mga manggagawa, turo ng ating mahal na pastor. Itinuro po ang ating mahal na pastor, ating mga magulang sa Panginoon, paano tayo lubos sa pagpalain ng Diyos. Kaya sa mga kapatiran, dapat naglalaan po tayo ng pagpupuri sa ating mga tahanan. Dahil kayo rin po ang mismong pagpapalain. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya lagi ka nagpupuri. Ano pa? Lagi kang nakikinig ng mga buhay na patotoo, sapagat yung mga buhay na patotoong iyan, gawa ng mga pangyarihang kamay ng Diyos sa bawat isa sa atin, na pinapatunay ng ating dakilang Diyos na totoo ang gawain na ito. Totoo, nakasama po natin ang ating Deres Jesus sa pagsamba, paglilingkod po natin sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Ano pa yung unang pag-ibig po natin sa ating dakilang Diyos? Yung lagi kang nakikinang salita ng Diyos, hindi mo pinagsasawaan. Kaya ba mga Kristiyano, tiniting ka agad yung oras, lumagpas ng 1 minuto, parang malaking kawalan sa kanila. Hindi po ganoon. Amen. Sapagat kahit araw-araw na tayo sumasamba, nagpupuri, naglilingkod, nakikinig ng salita na hindi sapat yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Mayroon bang Kristiyanong ganon? Pinagsasawaan po nila makinig ng salita ng Diyos. Huwag naman sana mangyari. Sapagat ang salita ng Diyos yan po ay powerful. Makapangyarihan ng dahil sa kanyang banal na salita. Nalikhala ng bagay na naririto, maging tayo, isa po tayo sa pinilit kinahabagan ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kulang pa ang oras sa ating ginugungol sa paglilingkod sa Kanya. Kaya huwag po nating pagsawaan, tayo lagi nakikinig ng Kanyang purong-purong banal na salita. Everybody shall praise the Lord. Kaya dapat kapag pagtungkol sa pakikinig ng salita ng Diyos, lagi bang sumasang-ayon, ibig sabihin, sinasang-ayunan mo na ang salita ng Diyos para sa iyo mabuti. Everybody shall praise the Lord. Sumasang-ayon ka. Bisa nagpapasalamat ka na may mga mangangaral na itinilang ating mga magalong sa Panginoon para tayo turuan, para lumago ang ating pananampalataya. Paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos, pahalagan po natin paglilingkod para tiyak ang ating kaligtasan, hindi po tayo maiwan sa rapture. Everybody shall praise the Lord. Yan po ang unang pag-ibig po natin sa Diyos. Kaya yung salita ng Diyos sa atin napapakinggan. Kaya bawat araw, na banal na gawain ng Diyos, bawat banal na gawain ng Diyos, may mensahe na nais pong iparating sa bawat isa atin, maging kami. Sapagat ang pag-aaral po natin, ito po ay pangkalahatan. In general po ito. Para ang bawat isa lumago sa pananampalataya, paglilingkod sa ating dakilang Diyos para hindi tayo magsisi sa huli. Dahil ang salita ng Diyos, nariyan purong-puro na, ibinaliwala mo, hindi yung pinahalagahan, imbis na magpasalamat ka, nagrereklamo ka, paano dadaloy sa masaganang pagkapala ng ating dakilang Diyos? Siyempre wala. Nga, sabi nga nila. Ngunit tayo lahat ng mga mananampalataya, tao sa puso lagi nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil nais po natin pagkapala ang ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya patuloy po tayo sa ating pag-aaral para maingatan natin ang ating kaligtasan. We need to check ourselves if we still have faith. Kailangan natin suriin ang ating sarili kung nasa pananampalataya pa, sapagkat ang tunay na seguridad natin ay sa Diyos lamang. Kasunod na talata, sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang taga-Korinto, kapitulo 13, at ang bersikulo po ay 5. Ito po ang sinasabi sa ikalawang taga-Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga
kung kayo'y itinakwil na. Amen. Everybody shout praise the Lord. Kaya po mga minamahal, isinasad ng banal na kasulatan na siya sa atin po natin, suriin po natin ang ating mga sarili kung tayo mo'y nasa pananampalataya pa. Kaya kapag isang Kristiyano nasa pananampalataya pa, hindi siya lumilihis ayon sa katwiran at kalooban ng Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Sapagkat kapag isang Kristiyano, lihis na po siya sa ipinag-uutos ng ating pinakamahal na pero wala na po siya sa tinatawag na pananampalataya. Haka-haka na lang po niya yon. Ngunit tayong lahat na narito, maliwanag pa sa sikat ng araw na tayong lahat na narito, mayroong pananampalataya sapagkat yung ating sinasagawa, sinusunod, tinatalima, walang iba kundi ang utos ng Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, nais ng Diyos po mga minamahal, manatili po tayo sa pagtalima sa kanyang banal na utos. Sapagkat, kung yung puso ba natin po mga minamahal, pag-aari pa ba ng Diyos? Yung puso ba natin po mga minamahal, karapat dapat ba sa harapan ng ating pinakamahal na bayan? Dapat po natin alamin po yan. Alamin natin ang ating mga sarili kung ginaganap pa po natin ang kanyang banal na kalooban. Dumadalo tayo, nagpupuri po tayo, nakikinig tayo sa banal na salita, nagbibigay po tayo. Kung lahat yan ay patuloy po natin sinasagawa, nasa pananampalataya pa po tayo. Ngunit kung ilang mga mananampalataya, sinasabi na mahalagang pagdalo, hindi naman sila dumadalo. Ano sa tingin po niyo, may pananampalataya po ba sila sa ating dakilan? Wala na. Dapat lihis na ang kanilang ginagawa ayon sa kanilang kalooban sa kanilang mga sarili. Yung sinasabi ng ilang mga mananampalataya, napakahalaga makinig ng salita, hindi sila nakikinig. Parang binabaliwala nila. Ano sa pagalagay po ninyo? Nasa pananampalataya ba? Wala na. Hanggang salita lamang. Kaya ang pananampalataya na may kasamang gawa, yun po ang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord! Kaya alamin natin ang ating sarili kung ginaganap ba natin ang kalooban ng ating pinakamahal na pero para hindi masayang ating pinagpaguran, hindi tayo maiwan sa rapture. Kaya sabi ng unang Timoteo 3:9, isulat nyo na lamang na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya na may malinis na budhi. Sabi po ng Revelation 22 verse 14, naguhugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Ibig sabihin, sikapin na ang bawat isa, panatilihin po natin malinis ang ating puso nang sa ganon, makasama po tayo sa rapture. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kaya naman, hindi masama na tanungin po natin ang ating mga sarili kung pagdating sa kaligtasan, kung ginaganap pa po natin yung ating ang kalooban ng Diyos, kapag ginaganap po natin ang banal na kalooban ng Diyos po mga minamahal, ibig sabihin maliwanag pa sa sikat ng araw na mayroon po tayong kaligtasan. Sapagat nasulat sa banal na kasulatan, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo. Ano po yung patutuo na sinasadaban na kasulatan? Yung tayo nagbago ang ating buhay, pinagaling ang ating karamdaman, nilutas ang ating mga problema, binigyan po tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, higit sa lahat po mga minamahal sa pananampalataya po natin sa ating dakilang Diyos, may kaligtasan po tayo. Amen. Unang 1:5-10 hanggang 11. Ang patutong ito, ang sabi ng 11, kayo ay may buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang paglilingkod natin sa Diyos po mga minamahal sa gawain ito, hindi baka sakanin na tayo maligtas, kundi sigurado 101% na mayroon tayong kaligtasan. Everybody shout praise the Lord. Kayong kaligtasan na natanggap po natin sa ating pinakamahal na ipinagtatrabaho po natin na mayroong takot at panginginig. Takot kang magkasala sa harapan ng Diyos. Nanginginig ka. Takot ka na hindi ka makadalo sa banal na gawain Diyos. Takot ka na hindi makarinig ba ng salita ng Diyos. Takot ka na hindi magbigay sa banal na gawain Diyos. Takot ka na hindi magpuri sa ating dakilang Diyos. Sabagat ang mga bagay na iyan, diyan kinalulugdan ng ating pinakamahal na Panginoon. Diyan po tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Kaya mahirap maiwan sa rapture. Kaya ano po ang ating gagawin? Serving God involves sacrifice and patience. Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, may kasamang sakripisyo at pagtitiis. Kasunod na talata, Santiago Kapitulo 5 at ang versikulo po ay 7. Dito po sa Santiago, Kabanata 5, ang talata po ay 7. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito,
Inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulan, maaga at huli. Amen. Sa Lord. Everybody shout praise the Lord. Inuutosan po tayo ng ating dearest Jesus na tayong lahat po mga minamahal ay matutong magtiis. Kapag ikaw naman nananampalataya, handa kang magsakripisyo, magtiis, nagpapatunay na handa kang maglingkod sa Diyos, karapat-dapat ka na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ngunit kapag isang Kristiyano naman, ayaw magsakripisyo at magtiis, gusto niya ang langit, parang hindi ata tama. Kaya kung tayo po mga pagpipiliin, alin ba ang gusto po natin bilang mananampalataya, may sakripisyo, pagtitiis, check naman ang kaligtasan, o yung walang sakripisyo, walang pagtitatalikod ka, wala namang kaligtasan. Siyempre doon na tayo sa mayroong sakripisyo at pagtitiis, tiyak naman ang ating kaligtasan. Kaya hindi nyo pa man napapasin tayo lahat ng mga mananampalataya, mula tayo po ay makakilala sa Diyos sa pamagitan ng gawain na ito. Nagtiis tayo noon hanggang ngayon. Ano sa palagay po natin? Nagtitiis pa rin po ba tayo? O hindi na? Nagtitiis pa rin. Nagsasakripisyo pa rin. Kahit masungit ang panahon, dala ng bagyong si Karina, nananatili ang ating kasigasigan na naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo mapigilan na hindi maglingkod sa Diyos. Kahit anong lagay ng panahon, kahit may kalamidad, may sakuna, kahit ang mga tao mga sa kapaligiran magulo, nananatili tayong masigasig na mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Dahil gusto po natin makasama sa rapture sa pagtunog ng trompeta. Everybody shout praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon, katulad po ni Apostol Pablo. Lahat ng bagay ay magagawa po niya. Ibig sabihin, tinitiis lahat ni Apostol Pablo alang-alang kay Kristo. Tinitiis niya, nagsasakripisyo po siya, alang-alang para sa kalawalhatian ng ating dakilang Diyos. Bakit ano po ang naging buhay ni Apostol Pablo? Mula nung makilala niya ating dakilang Diyos sa buhay, sa kanyang pagsunod, nanganib ang kanyang buhay, sa kapanganiban, sa tulisan, nanganib ang kanyang buhay, ngunit nananatili pa rin masigasig, mainit, na ipinapangaral niya mabuting balita sa mga taong hindi pa wala pang kaligtasan. Sa paglilingkod ni Apostol Pablo, nanganib ang kanyang buhay sa ilang. Ibig sabihin, walang mga tao, marahil doon siya dumadaan po mga minama sa mapanganib na lugar, nananatili pa rin siyang sumusunod. Nanganib ang kanyang buhay sa pagtawid niya sa karagatan. Ngunit ginagawa niya lahat ng bagay para makatawid sa dagat, puntahan ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan, talimahin sundin ang banal na utos ng Panginoon. Katulad po yung ginawa ng ating mga magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kahit sa dako ng Hulo-Sulo, mapanganib na lugar, hindi umatras ang ating mga pastor, bagkus nagpatuloy, pinuntahan niya yung mga Abu Sayyaf para salitain ang mabuting balita, naging daan para ang salita ng Diyos, matanyag ito, malaman ng lahat ng tao sa mundo na may totoong Diyos na buhay sa pamagitan ng gawain nito, nagliligtas sa panganib. Everybody shout praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po mga minamahal, sa ating pagtitiis, sa ating sakripisyo, ginugugol sa paglilingkod sa Diyos, pagpapalay po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat nakakatakot, sabi ng banal na kasulatan, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos sa buhay. Kapag Kristiyano po ayaw na po niya magtiis, ayaw na po na magsakripisyo, tatalikod na, yan po ang sinabi ng Biblia na nakakatakot, Hebreo 10:31. Kapag nahulog ka sa kamay ng Diyos sa buhay, mayroon naman sasalo sa iyo, ngunit hindi na kamay ng Diyos, kundi kamay ng kaaway ng Diyos ang si Satanas. Kaya manganganib ang buhay ng Kristiyano kapag nahulog po siya sa kamay ng ating dakilang Diyos. Mapapariwara ang kanyang buhay. Kaya hindi na po natin ginugusto po yung ganung po mga minama na mapariwara ang ating buhay, kundi nais po natin manatili kapag talima pagsunod sa kalooban ng Diyos upang tayo po'y makatiyak sa ating kaligtasan. Everybody shout praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya naalala po ninyo yung dumating si COVID-19 dito sa bansang Pilipinas. Bakit tinawag na coronavirus disease 19? Sapagkat dumating ang virus na iyan 2019. Yung pong ibig sabihin yan. Ngunit nalaman po natin dito sa Pilipinas 2020 na. Amen. Kaya yung pangyayaring pag naganap na pangyayari po mga minaalam po ninyo, siyempre nalaman po natin lahat naging pangyayari, ganyan po mga pandemya.
na nabulaga ang maraming mga tao. Bakit dumating yan? Ngunit tayong lahat ng mga mananampalataya po mga alam na po natin ang mangyayari sa mundo. Kaya yung COVID-19 yan, salamin po yan ng tatak, o yan ng tinatawag na microchip. Ganun at ganun mangyayari. Kaya wala pong nakakalam sa atin, biglaan na po yan. Katunayan po mga kami yung microchip na yan, marami na po nalagyan sa ibang bansa. May mga bansa po mga minamal na pinapatupad na po talaga yan. Naka-prepare na, naka-ready na para kapag pinatupad po yan, buong mundo mangyayari po yan. Kaya sa panahon po natin ngayon po mga minamahal, narito na sa mundo na ating ginagalawan lahat ng panganib. Kaya ang ating sinisikap na ginagawa po mga mina ang banal na kalooban ng Diyos sapagkat ayaw po natin maiwan sa rapture. Sapagkat marami po mga panganib ang mangyayari magaganap sa ating mundong ginagalawan. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Panglima, para maingatan natin ang ating kaligtasan, don't neglect safety. Be careful. Huwag magpabaya sa kaligtasan, maging maingat sapagkat ang seguridad natin, walang iba kundi ang Diyos lamang. Huling talata ay Isaiah Kapitulo 26 at ang versikulo po ay 3 hanggang 4. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 26, versikulo 3 hanggang 4. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Magsitiwala kayo sa Panginoon, magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehova ang walang hanggang bato. Amen. Everybody shall praise the Lord. Nabanggit po natin yung Jehova, ibig sabihin ng Panginoon po yan. Hindi po pangalan ng Diyos yan. Amen. Jehova, Panginoon po ibig sabihin yan. Kaya ayon sa ating damasa, iyong ingatan, sa lubos na kapayapaan ng pag-iisip ay sumasa iyo. Ibig sabihin, kapag iningatan po natin ang ating paglilingkod sa Diyos, ano po ba yung iniingatan? Ibig sabihin, hindi ka nagliliban na dumalo sa wala na gawain ng Diyos. Lahat ng dumadalo ng 3 beses magsabing, Praise the Lord! Pagpapalain kayo lubos ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi ko sinasabi na dumadalo 1 beses, dumadalo 2 beses, di sila pagpapalain. Lahat po tayo pagpapalain ng Diyos. Amen. Kanya-kanyang pagtatrabaho po yan. Kaya sinasabi ng ating mga magulang sa ating mga pastor, kung nais ninyo na makasigurado sa iyong kaligtasan, ano po ang sinabi ng propeta ng Diyos? 3 beses dumalo. Nasa ating pagsasagawa po yan. Kung para sa atin, 1 beses dumadalo, tiyak ang kaligtasan, nasa inyo po yan. Kung para iba sa atin, 2 beses dumadalo, tiyak ang kaligtasan, nasa inyo po yan. Ngunit walang ibang ating susundin, kundi ang ating magulang sa ang propeta ng Diyos, 3 beses dumalo sa loob ng 1 linggo. Everybody shall praise the Lord. Dahil lagi po natin sinasabi, naglilingkod na po tayo sa mahal na Panginoon. Paglingkuran na po natin siyang lubos. Dahil tayong lahat ng mga mananampalataya, sumusunod po tayo sa banal na utos ng ating Panginoon, sumunod na po tayong lubos. Kapag isinagawa po natin yung buong pusong pagsunod, buong pusong paglilingkod, lahat tayo pagpapalain lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon. Speaking of pagpapala, kapag tanungin ka ng Diyos, ano ba ang gusto mo pagpapala na marami? Siyempre, lahat tayo gusto po natin na maraming pagpapala. Lahat po magsabing amen. Ngunit ang iba, patungkol sa paglilingkod, paisi-isi lang. Amen. Dapat hindi po ganun nakakahiya sa mahal na Panginoon. Gusto po natin maraming pagpapala. Ang paglilingkod po natin parang patumpik-tumpik, kumbaga. Paisi-isi lang. Kapag walang hindi masungit ang panahon, mainit. Kapag may masungit ang panahon, saka na lang. Medyo delikado. Sa paglilingkod po natin sa Diyos po mga walang delikado. Bakit? Kasama po natin ang There's Jesus. Everybody shall praise the Lord! Kaya, syempre, panatilihin po natin yung ating kasigasigan na naglilingkod sa ating dakilang Diyos buhay dahil gusto po natin maraming pagpapala. Kapag nagpala ang Diyos, laging sinasabi sa pagbibigay, siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay ng Diyos sa atin lahat. Kapag tao sa pusong paglilingkod, tao sa pusong paggawa sa banal na kalooban ng Diyos, pagpapalain po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano pa ang sinasabi? Magtiwala sa Panginoon, magpakailanman. Kaya ang pagtitiwala po natin sa Diyos, hindi po yung taong 2024, kundi hanggang tayo pikunin ng ating dakilang Diyos, nagtitiwala po tayo. Sapagkat yung paglilingkod po natin sa Diyos, hindi lang dito sa lupa yung ating ginagawang paglilingkod sa Kanya, kundi
hanggang doon sa langit. Paglilingkuran po natin ng Diyos. Kaya kung dito sa lupa, hindi ka sanay maglingkod. Pagdating mo sa langit, mag-iinosente ka. Amen? Kaya dito pa sa lupa, sanay ka na maglingkod sa Diyos. Dahil hanggang doon sa langit, paglilingkuran po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi ka na dapat utusan na, beloved brother, dumalo ka gawain, araw ng banal na gawain ngayon, hindi ka na kailangang utusan pa na dumalo sa banal na gawain. Alam mo na, memorize mo na. Amen? Yung araw ng pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus Kristo. Amen? Kaya ang ating pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hindi lang sa umpisa, kundi hanggang sa katapusan, hanggang sa huling hinanga ating buhay, tatalimahin po natin, paglilingkuran, susundin po natin ang banal na utos ng ating pinakamahal na Panginoon sapagkat siyang nangako na mayroon tayong kaligtasan. Maasahan po natin sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa sinalita niya, may kaligtasan. Kapag tayo sumunod, tumalima sa kanyang banal na utos, tiyak ang kaligtasan ay pinangako ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya po mga minamahal, lahat ng panganib dito sa mundo, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, na dumating sa Karina, maraming mga sasakyan lumutang-lutang parang laruan, hindi maging sa ibang bansa. Sa Canada, Toronto, Canada, sa Japan, sa China, lumulutang yung mga sasakyan. Kaya yan po mga minamahal, ipinapahiwatig o pinapaalam sa atin na walang ibang tunay na pag-asa, walang ibang mapagkakatiwalaan, kundi ang Diyos lamang, hindi ang mga bagay dito sa mundo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, papurihan po natin ang ating mabay na Diyos sa pamagitan ng awitin ito, God is good in my life, Tagalog version. Papurihan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mabuti ang Diyos sa ating buhay. Di man tayo karapat-dapat noong araw, subalit isa po tayo sa pinilit kinahabangan ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Isa po tayo sa pinilit kinahabangan ng Diyos para makilala po natin siya. Ngayon nakilala na po natin, paglilingkuran po natin ng Diyos nandoon sa puso para yung kaligtasan ng Kanyang pangako ay ating makamtan. Praise the Lord! Hallelujah! For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to search His word forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus, my Redeemer, and always keep on crying the moment I adore Him. My life will shine. God loves me forever until the end of time. Hallelujah. Tagalog version. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, habang bumapay-babaw, ang awitin ito, pasasalamat, pag-upuri, pagdadakila sa banal na pangalan ng ating dakila Diyos sa buhay. Pasalamatan po natin siya. Sapagat ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, kailanman hindi tayo pinabayaan. Kung tayo po ay nasa kalungkutan, narin ang pag-comfort na nating dakila. Sinalin po tayo, binibigyan po tayo ng kasiyahan. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalawalhatian, aking natatanging yaman. Sa
ito, ngayon at kailanman. Siya'y naglaan na lugar sa langit. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Siya'y naglaan ng lugar sa langit. Mga minamahal, ang mensahe ng awitin ito, mabuti ang Diyos sapagat inihanda na sa bawat isa sa atin ang ating mansyon sa langit. Na pagdating ng araw sa kanyang muling pagparito, dadalhin tayo sa kanyang kaharian para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ka, aming pinakamahal na Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Hindi man kami karapat-dapat mong araw sapagkat kay makasalanan. Ngunit ikaw ang aming makilala. Matagpuan sa pamagitan ng gawa nito. Sa aming pagpapakumbaba, paghihin at tawad sa aming mga kasalanan. Pinatawad mo aming kasalanan. Mabuti kang Diyos. Mabait kang Diyos. Mapagpatawad kang Diyos. Kaya nararapat ka lamang na mapurihan wala tita. Kilay ni tatay mo maninagat na ng pag-anan. Purihin ka, aming pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Alalahanin po natin ang ginawang mabubuting bagay ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Kung hindi mo natin siya nakilala, marahil ang iba sa atin, naroon pa rin sa kasalanan, naroon pa rin sa kalayawan sa laman, naroon pa rin sa magulong buhay, kunin sa labas o Diyos. Ginagpala po tayo lahat, binago ang ating buhay. Binigyan po tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, pagbabago na mabuti ang Diyos. Pinagpicturan sa gawain na ito, mga minamahal, sama-sama po natin yung mga mo, lahat sa puso ng pagpupuli ka sa salamat sa kanya. Sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ay mabuti, hindi nagbabago. Isang pananalangin para sa mga baguhan sa oras na ito. Pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos sapagat nasampungan po ninyo ang tunay na banal na gawain ni Diyos na nilalakipan ng private obedience na kayo po ay nasa totoong banal na gawain ng ating Teres Jesus. Amen. Kaya may 4 na reglamento ng kaligtasan niyo pong isasagawa para kayong mapabilang sa kanyang tunay na mga anak tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Number 1, pananampalataya. Pananampalataya na wala ibang Diyos kundi ang ating Teres Jesus. Siya lamang po ang Diyos na maglilig sa atin dito sa panganib na mundo. Pangalawa, pagsisisi. Bakit kinakailangan tayong magsisi? Sapagkat nasulat, Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po yung pagsisisi? Matapos mong tanggapin ng Diyos bilang sariling tagapagligtas, tatalikurin mo ng paggawa ng kasalanan. Lalayuan mo ng paggawa ng kasalanan sapagkat nasulat, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pangatlo po mga isasagawa po niyo bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Teres Jesus. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mga pagbautismo ang bawat isa sa inyo
Sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya bago kayo uwi, kaya na kailang mabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating Dearest Jesus para yung kasalanan mula noon hanggang ngayon, patatawarin ng ating Dearest Jesus. Pang-apat, Diyos na po ang magsasagawa niyan, bautismo sa Espiritu Santo. Kaya kinakailangan, matapos kayong mabautismohan, patuloy po yung paglilingkod, patuloy po yung pagdalo hanggang mabautismohan po rin kayo ng banal na Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Sapagkat nasulat, Roma 8:9, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, ang sino mang walang Espiritu ng Diyos, siya hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubayan na banal na Espiritu Santo ng Diyos, sila lamang ang mga tunay na anak ng Diyos. Ngayon sa oras na ito, itaas po niyo po ang dalawang kamay. Sumunod po kayo sa aking sasambitlayin ng panalangin at pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Sabihin po ninyo, Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sampu ng aking pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. Ipanalangin po namin kayo, maging sa lahat ng mga taga-subaybay po natin, mga kababayan po natin na nanonood, ipanalangin po namin kayo sa pagtanggap po ninyo sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, nandalahin po mga pastor, narito po mga kaluluwa na tumanggap sa ipumbalan mong pangalan. Maging isang kababayan po namin tumanggap sa ipumbalan mong pangalan kung paano mo kayo pinagpala, ganun din po sa kanila. Tulungan mo sila na maglingkod. Tulungan mo sila na magbago. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Isulat mo pong malinaw ang kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, 10 ng kanilang pong pamilya, iligtas mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay. Huwag po kayong uwi na hindi kayo mabautismuhan. Kayo po ay makauwi na, makabalik na sa inyong kinauupuan. At tayo pong lahat sa oras na ito, sama-sama na po tayong manalangin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat ng ating kailingan sa Diyos, sambitlayin po natin para ito po'y bigyan ng katugunan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, matapos po natin gawin ang kanyang kalooban, titinggin naman ng Diyos, ipagkakalob naman ng Diyos yung ating mga kahilingan sa oras na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po aming pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Narito po kami lahat, nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa may nagawang pagkukulang at pagkakasala, patawarin mo kami, Diyos. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito sa pag-alaala po namin sa kaarawan ng aming pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na siyang ginamit mo sa aming kaligtasan upang kayo may maturuan. Mahalapin salamat sa kanilang pagtuturo. Ang bawat isa sa amin naririto, kami lubos na pinagpala. Salamat o Diyos. So ganoon din po, pagkakaisa po namin panalangin, ay po minamahal at iginagalang na ay po Pastor Will Estrada Almeida, mahabang buhay kalakasan ng patuloy may pagkaloob sa po na kanila po mga minamalanag, mga apo nila, mga loved ones at mga madugang, pagpalain mo po sila sa lahat ng mga kapatiran po namin sa lugar na ito, maging sa lahat ng mga taga-subaybay po namin, mga kababayan po namin nanonood, anuman po ang kanilang po mga kahilingan, nabuti mo na mapagpala mo kamay sa lahat, may taglay na karamdaman, pagalingin mo ng hina ng lupaypay, palakasin mo sa mga tumalikod, ibalik mo sila, panghawakan ng bawat isa, hanggang sa huli mong pagparito, mahalapay sa muli yung pagbabalik, maratnan mo kami na mainit, masigasig, sumusunod sa ipumbalan mong kalooban, dagdagan mo ang bilang mananampalataya sa iba't dako na ipumbalan mong gawain, pagpalain mo kami lahat. Sa unang dalayan po minamahal at iginagalan ng mga pastor, amin po namin inaangkin ng katugunan ng ay po mga panalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus at pamagsabing Amen. Amen. Mga minamahal, dadako tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo may taglay ng karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kami sa parte ng ating katawan, sambitlayin po natin mga karamdaman na yan, palayasin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Kung tayo po ay may mabigat na problema at mga suliranin sa buhay, dalawang kami nakataas, sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ng ating Dearest Jesus. At sa iyo po makapangyarihan pangalan, aming pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman sa iyo po minamang na mga kapatiran,
magmula ulong at dalampakan, tibes, diabetes, pagkaparalitiko, panghina, panglupaypay, magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa ipong mga minamahal mga anak, I command you cast out. In the name of the Lord Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abound on blessing, be strong, vices be gone in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo bilang katuparan ng ating pong mga kahilingan ay nasa atin na. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Diyos. Tayo po lulukso ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating babay na Diyos. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay magpapatuloy na. Akin na po ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved co-preacher, Randy Ikban. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po sa ating mga preacher sa pinaparang salita natin dakilang Diyos na ating narinig sa hapong tuminimahal na siyang naging pagkain po natin nagugutom na kaluluwa. Praise the Lord. At tama ni mahal, bago tayo dumako po sa ating mga regular announcement, ay tayo po kukuha po muna ng special offering para po sa patuloy nating proyekto po mahal dito sa Dako ng Pampanga. Ating bahay-sambahan dito mahal. At yung ibinibigay na mahal, ito po ginagamit natin sa balal gawain nating dakilang Diyos. Kaya mahal, wag po kayong mga hinawa o wag po kayong mapagod mahal sa pagbibigay ng yung mga ikaputhandog. Ganoon din sa special offering mahal dahil kayo rin po mahal ay pagpapalain nating dakilang Diyos. Praise the Lord. At mahal, at ipong handa ating special offering at ito po ipapanalangin ating beloved Brother Ben. Amen. Praise the Lord. Mahal, ako na po manalangin sa ating special offering. Praise the Lord. Ubod kina para ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo ang pinamahal pa Jesus. Mahal Panginoon, sa habang to, sa puno panalangin, na aming minamahal, ginagalambayang Wilista Adalmeda, mahal pa Jesus, narito po muli ay minamahal na walang sawa nagbibigay na tatapat para sa bulgawain, O Diyos, hallelujah. Kaya mahal pa Jesus, dalangin namin sa iyo na muli, mahal Panginoon, ibalik mong makalibong beses ang bawat pagkakalob nila sa bulgawain, O Diyos. Pagpalain mo sila, mahal Panginoon, mula material, financial, lagi sa lahat, sa pagpapano espiritual na nagmumula sa iyo, mahal Panginoon. At sa puwarang panalangin na aming minamahal, ginagalambayang lista, ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. And it will come back to you. Goodness, your is down, shaking together, running over you. And it will come back to you. 'Cause when you give it to the Lord, so give, and it will come back to you. Goodness, your is down, shaking together, running over you. And it will come back to you. 'Cause when you give it to the Lord,
'Cause when you give to the Lord. People love God when they don't need time, they walk away. And they don't understand what they've been called from heavenly blessings. Oh, but I'm done my miracles carrying it. When you prove your love to God, why give it to Him? So good, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over again. And it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over again. And it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Praise the Lord. Purihin po ating ating mga Jesus. God bless you po, manimahal. At pagpalain po tayo natin ating dakilang Diyos na higit pa po sa ating inaasahan. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. At manimahal, tayo darako na sa ating announcement. At sa darating na Wednesday, manimahal, ay tuloy-tuloy po ating balagawain sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ganun mahal sa araw po ng Friday, manimahal, ay overnight prayer po natin, manimahal. Tayo magsisimula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 o alas 3 na madaling araw ng Sabado. At sa darating na linggo, manimahal, ay Holy Supper po natin. At manimahal, at loobin nating dakilang Diyos, manimahal, ay ating pong makakasama ang ating ang magalang at ang Florida, manimahal. Kaya sa darating linggo, manimahal, ay Holy Supper na po natin. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. At manimahal, wag po nating kalimutan na panoorin, manimahal, ating TV program sa PTV Channel 4 to araw ng Sabado. At magsisimula po ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Ganun din mahal ating Jesus Miracle Hour. Ito po yung araw ng Lunes hanggang Sabado. Magsisimula po ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At meron ng Lehans Counseling right after po nating pananambahan. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At manimahal, doon po manimahal sa lahat na ating kapatiran, ay nais po namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat, manimahal, sa mga kapatiran na nagbigay tulong para po sa ating mga kapatiran na nasalanta po ng bagyo noong nakarang linggo. Ang yung mga binigay, manimahal, ito po naibigay na po namin kahapon at meron pang natirang, manimahal, ay loobin nating dakilang Diyos, ito po ipapamigay pa po bukas. Praise the Lord. Kaya doon sa ating mga kapatiran na nagkaloob, manimahal, para tulong financial at relief good, pagpalain po kayo nating dakilang Diyos. Lahat yung magsabi, praise the Lord. At manimahal, kung wala pang ibang idaradag na announcement, tayo sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Manimahal sa hapong to, tayo lubos na pinagpala na ating dakilang Diyos. At narito po ating beloved prayer warrior, aking kapamanggawa, ating beloved Kuya Tony sa DC. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Adik ba? Tayo po sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pinagpahalang katatapos na banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Opo, mapagpahalang Diyos sa mga banal sa kontres pinapahalan, mahal na Panginoong Jesus. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, kami taos-pusong nagpapaabot sa iyo ng pasalamat. Mahal na Panginoon, sa pagpapahala sa amin. Mahal na Panginoon, mula sa pag-MC na iyong ginabayang pinatubayan. Mahal na Panginoon, sa awitin na ba, joyful song, solemn song na ipinagpala. Mahal na Panginoon, sa patotoo ng aming mga kapatiran na sa tuwi-tuwi na aming inaalala ang iyong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. At gayon din, mahal na Panginoon, sa awitin ng mga beloved Children's Choir, Youth Choir, mahal na Panginoong Jesus,
sa awitin ng mga beloved Pioneer Square kung saan kumilos ka, mahal na Panginoong Sus, sa aming kalagitnaan, na nandiyan, mahal na Panginoong, pinadama mo sa amin ng iyong matamis at banal mong presensya na nagiging kagalakan namin, mahal na Panginoon, pananagumpay sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoong Sus, sa aming mga kapatirang may mga matabang puso at bukas palad, sa pagbibigay, mahal na Panginoong Sus, gayon din, mahal na Panginoon, sa iyong banal mong salita na dila ng aming mga ngaral, nagiging katakasan namin, katatagan, sa pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, sama-sama kami, mahal na Panginoon, hallelujah, na special namin dinadalain ang Beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa ibayong kalusugan, kalakasan ng pisikal na pangangatawan, karagdagang mahabang buhay, mahal na Panginoon, pagkaloob mo po sa Kanya, mahal na Panginoon, bagay sa Kanya buong sambayan, at sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, hallelujah, gabayan patubayan mo po ang bawat isa na makarating na maluwalhating ligtas sa kanilang mga tahanan, mahal na Panginoon, taglay, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon Sus, at pagbuklurin mo po kami ng iyong dakilang pag-ibig. Ito po ang aming sabot dalangin sa paundalang Beloved Pastor Will Estrada Almeida sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. At mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. We love you in the Lord. But our Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Yes, I love you with the love